Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-27 linggo ng karaniwang panahon. At kung atin pong pinakinggang mabuti ang mga pagbasa, ito po ay tumutukoy sa buhay ng mag-asawa, sa kasagraduhan ng sakramento ng kasal, at sa pagsama nila habang buhay. Kung inyo po natatandaan, mayroong isang party list sa ating kongreso na minsan ay nag-isip ng isang batas na nagsasabing yung pagsasama at kasal ng isang lalaki at babae ay dapat lagyan ng expiration date. Kung kaya sa kanilang inaakala, kung mayroong expiration date ang kanilang kasal, ay magiging maayos ang pamumuhay ng mga tao. Pero dito sila nagkakamali sapagkat wala dapat maging expiration o limitasyon ang buhay at pagkasama ng mag-asawa, sapagkat ang kanilang ginagawa ay hindi lamang kontrata sa isa't isa, kundi bagkus ang kanilang pagkasama ay dapat maging isang pakikipagtipan, hindi lamang sa isa't isa, kundi pakikipagtipan ng Diyos sa tao at ng tao sa Diyos sa pamagitan ng sakramento ng kasal. Kaya sinasabi po na mula sa ating narinig na ebanghelyo ay pinaliwanag ng Panginoon sa mga Pariseo na si Moises ay lumagda ng kasulatan ng pag-iiwalay. Hindi dahil sa siya ay makakatulong sa kanila, kundi bagkus sinabi ng Panginoon, ilagda ni Moises ang kasulatan ng pag-iiwalay dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Sinasabi na matitigas ang ulo ng mga tao noong unang panahon sapagkat pinipilit nila sa Moises na lagdaan ang katibayan ng pag-iwalay upang makalaya at magkaroon ng panibagong ugnayan ang isang lalaki o isang babae. Pero taas sa sinabi ng Panginoon, ang sino mang lalaki o babae na mag-asawa sa iba ay nangangalo niya. Mga kapatid, kung matitigas ang ulo ng panahon ni Moises, ang mga tao, sa ngayon ba hindi matigas ang ulo ng mga tao sa panahon natin ngayon? Sinasabi po ng ilan na gusto lumikha ng batas ng diborsyo sa Pilipinas. Ang Pilipinas na lamang daw po ang bansa at ang Batikano ang walang diborsyo. Kung kaya kinakailangan magkaroon din tayo ng diborsyo sa Pilipinas. Nang sa gayon, lahat na ng mga bansa ay nagkakaroon ng ganitong uri ng batas na pwede kang makipag-iwalay sa iyong asawa matapos ang ilang mga argumento ng pag-iwalay at upang ikaw ay magkaroon ng karapatan na lumaya sa isang uri ng pagsasama at makapag-asawang uli. Meron pong isang artista sa Hollywood na halos 8 ulit siya nakipag-divorce sa iba't ibang mga lalaki. Kung kaya, kung titignan natin ano yung magiging moralidad ng isang babae o ng isang lalaki na naging 8 ang kanyang asawa o dili kaya ay nagpapalit-palit sa pamamagitan ng pag-iwalay at pangangalo niya, anong pakikiharap ng kanyang mga anak sa mga tao
na ang kanyang magulang ay mayroong 7 asawa at iba-iba yung kanyang mga naging kapatid dahil sa kanilang pag-ihiwalay. Mga kapatid, huwag po sanang matigas ang ating ulo, kundi bagkos sumunod tayo sa tinatadhana ng ating Panginoon. Sapagkat sinasabi ng Panginoon, sa pasimula pa ng digay ng Diyos ang sanlibutan, nilalang nila silang lalaki at babae. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila ay magiging isa. Hindi na sila dalawa, kundi isa. At sa bandang uli sinabi niya, ang pinagsama ng Diyos ay huwag pag-iwalayin ng tao. Pangkaraniwan po sa mga naghihiwalay na mag-asawa sa panahon natin ngayon, sinasabi na hindi na sila masaya sa isa't isa. Sa buhay ng mag-asawa, hindi po magiging layunin. Ang dapat maging maligaya ka lamang sapagkat sa araw ng kasal, tandaan ninyo na sinabi niyo sa harap ng Diyos at sa harap ng mga tao na tayo magsasama-sama sa hirap at ginawa, sa dusa at ligaya hanggang sa wakas ng ating buhay. Sinabi niyo yan sa harap ng Diyos, sa harap ng altar. Kung kaya sa bawat tao na ikinasal at tumanggap ng sakramento ng kasal, nakipagtipang kayo hindi lamang sa isa't isa, kundi nakipagtipang kayo sa Diyos. Kung kaya sa hirap at ginawa, sa dusa at ligaya, ang iyong asawa ay mamahalin mo hanggang sa wakas ng iyong buhay. Amen.